Pinapahalagahan ng mabuti ang mga bulong na dala ng hangin sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Sila'y nagsasalita tungkol sa isang bayang humubog sa mismong anyo ng kanilang mundo. Bato sa bawat batong inilagay ng buong pagtsatsaga, ito ang mga Ifugao, ang mga tagapag-ingat ng isang pambihirang pamana na idukit sa puso ng Philippine Cordillera. Mataas sa mga luntiang tuktok na ito, ang mga Ifugao ay umunlad sa loob ng maraming siglo. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi mapaghihiwalay sa mapanghamon ngunit sagana sa likas na yaman na kapaligiran, na nagpatibay ng isang natatanging kultura at isang malalim na pakiramdam ng pagtitiwala sa sarili. Ang makasaysayang kahalagahan ng mga Ifugao ay napakalaki. Sila ay kilala sa kanilang matinding pagkamakasarili, matagumpay na nanlaban sa pananakop ng mga Espanyol sa loob ng maraming siglo. Matagal nang naninirahan ng mga Ifugao sa Cordillera. 2,000 taon na ang nakalilipas bago pa man dumating ang mga Kastila. Naninirahan sila sa rehiyon ng Cordillera dahil sa paghahanap nila ng matatabang lupa na angkop sa agrikultura, sapat na mapagkukunan ng tubig at proteksyon na rin galing sa bundok. Base sa mga archaeological na pag-aaral, nasabi na ang mga Ifugao ay lumipat at nanirahan sa mga kabundukan para maiwasan ang mga banta at labanan sa mga kapatagan, pati na rin ang kolonisasyon at pang-aalipin noong panahon ng pre-kolonyal. Sa kabundukan ng Cordillera nila nahanap ang kanilang mga kailangan, kaya doon na sila nanirahan at dahil doon napanatili ng mga Ifugao ang kanilang kultura, salita, pati na rin ang kanilang pamamalakad at sa pangalagaan nila ang kanilang kalayaan at kasarinlan laban sa kolonisasyon ng Espanyol. Ang mga Ifugao ay isa sa mga katutubong tribo sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa relihiyon ng Cordillera sa lalawigan ng Ifugao. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may sarili ng sistema ng pamahalaan, relihiyon at batas ang mga Ifugao. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay sa handang-handang palayan. May mga pinuno silang tinatawag na kadangyan na mga mamamayan at ginagalang sa lipunan. Sa kabila ng modernisasyon, marami Ifugao ang patuloy na nagsasagawa ng tradisyonal na ritual na nagsusuot ng katutubong kasuotan at pinapahalagahan ang kanilang wikang tuwali, ayangan at iba pang dialekto. Tinuturing silang mga tagapangalaga ng kultura at kalikasan, lalo na ng handang-handang palayan, na bahagi na ngayon ng UNESCO World Heritage Sites. Sa puso ng Cordillera, matatagpuan ang isa sa pinakamahuhusay na pamana ng sinaunang Pilipino, ang mga hagdang-hagdang palayan ng Ifugao, isang simbolo ng tiyaga, talino at pagmamahal sa kalikasan. Ang pagsasaka ay hindi lamang kabuhayan para sa mga Ifugao. Ito ay isang ritual, isang pamana ng kanilang mga ninuno. Baki is divided into two. It's for healing humans and for healing plants. The major plant that involves healing is rice. For the rice, in one whole year, there are actually 23 rituals. So each ritual have its own intention. Sa bawat hakbang, naroon ang paggalang sa lupa at sa mga espiritu ng kalikasan. Ang bawat pagtatanim ay sinasabayan ng paawit at panalangin, tanda ng kanilang malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Ang bawat hibla ay may kwento, mula sa tradisyonal na tapis hanggang sa mga palamuti. Ang sining ng paghahabi ay patuloy na isinabubuhay ng mga kababaihang Ifugao bilang anyo ng sining at kabuhayan. Sa likod ng bawat disenyo ay ang kasaysayan ng kanilang lahi, mga alamat, paniniwala at pangarap na isinabuhay sa sinulid. Sa bawat ani at hibla, buhay ang kultura ng Ifugao. Isang paalala na ang tunay na yaman ng ating bayan ay nasa ating mga ugat, nasa ating mga kamay. Dumako naman tayo sa tradisyonal na kasuotan ng mga katutubong Ifugao. Gitid sa ating kaalaman na ang Ifugao ay sagana sa kultura, kasaysayan at mga likhang kamay ng mga produkto. Simulan natin sa katutubong kasuotan ng mga lalaking Ifugao. Wano o G-string o mas kilala natin bilang bahag ang kasuotang pang-ibaba ng mga katutubong Ifugao. Ginagamit nila ito upang takpan ang pang-ibabang bahagi ng kanilang katawan. Tinatawag namang bayaong ang pang-itaas na kasuotan ng mga lalaking Ifugao. Isa itong malaking tela na ginagamit nila bilang balabal sa kanilang katawan na isinasabit sa kanilang leeg at balikat. Para naman sa babaeng katutubong Ifugao, tinatawag na tolge o ampuyo ang pang-ibabang kasuotan ng mga babae.
na nagsisilbing pangtakip sa iba pang bahaging katawan ng mga katutubong babae. Tinatawag namang lama ang pang-itaas na kasuotan na ginagamit ng mga kababaihan na nagsisilbing proteksyon nila sa init ng araw. Para naman sa pangulong kasuotan, tinatawag itong ponggot or pongot. Ito ay hinabing tela na pinalamutian ng mga balahibo ng ibon. Ang ponggot or pongot ay ginagamit ng mga lalaki at miski ng mga babaeng katutubong ibabaw. Ang mga tradisyonal na kasuotang ito ay may malalim na kahulugan at mahalagang bahagi ng kanilang tradisyon at kultura at nagsisilbing simbolo ng kanilang kakakilanlan bilang isang lahi. Tulad ng palay na kanilang inaalagaan, may mayamang ritual at tradisyon ng mga sagradong karanasan, paniniwala at paggalang sa kalikasan at espiritu. Tuwing anihan, isinasagawa ang puno, isang makulay na pagtitipon sa ilog hapag. Paligsahan ng paghilan ng lubid na puno ng mga inuman na susundan naman ng dasal ng pasasalamat. Isang tradisyon sa pagkilala ng biyaya sa buhay at pagkakaisa ng komunidad. Upang harapin ang bagong simulan, sa bawat tahanan isinasagawa ang pahang, isang basbas para sa proteksyon ng panibagong simula. Sa tahanan naman ng isang matanda, ang ritual ng kong. Isang ritual ng pasasalamat para sa makapang buhay, kalusugan at kasalanan. Mga baboy ay inaalay, alak ay pinapasa, at ang buong barangay ay nagkakaisa sa dasal at sa unsay. Mayroon naman ang mga bumbaki, ang sumasagawa sa mga ritual na ito, ang tagapamagitan ng mundo ng tao at espiritu. Ang ritual ng baki na ginaganap sa tradisyon ng puno, siyang bumibigkas ng sinaunang panalangin. Kasama ng pag-aalay ng baboy o manok, isang ritual ng pagpagaling, ng pagpapayo at ng pagkakaayos. Mga ritual na di lamang pangrelihiyon, ngunit isang kwento ito ng isang lahi. Kwento ng katatagan, karunungan at kultura. Sa panahong mabilis ang pagbabago, ang mga taong Ifugao ay hindi malalayo sa kanilang pinagmulan. Ang mga Ifugao at kultura ay higit pa sa mga ritual, awit at kilalang hagdang-hagdang palayan na inukit sa mga bundok. Ito ay isang buhay na pamana, ipinasa mula sa mga ninuno at nakaugat sa paggalang sa kalikasan at ginagabayan ng malalim na espiritual na koneksyon. Ang mga Ifugao ay kilala bilang masisipag, mapagkumbaba at may matibay na ugnayan sa komunidad at kalikasan. Sa kanilang ukit, habi, talento, kwento, naroon ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit tulad ng mga pader sa kanilang palayan, ang mga pamana ay minsan nagiging marupok. Dulot ng makabagong panahon, ang mga tradisyon ay unti-unting nalilimutan at ang mga kabataan ay naaakit sa makabagong. Kung kaya't mahalaga ang pagpapanatili ng kulturang Ifugao at ang pagkakaroon ng kaalaman patungkol dito. Ito ay hindi lamang para sa mga tao sa Cordillera kundi para sa ating lahat. Sa kanilang kwento, natutuhan natin ang kanilang katatagan, sa kanilang pagpapahalaga, bumabalik ang koneksyon sa kalikasan. At sa kanilang pamumuhay, naaalala natin na ang tradisyon ay hindi isang bagay ng nakaraan, ito ay isang bagay na dapat protektahan, ipagdiwang at ipasa sa susunod pang henerasyon. Kaya't bilang mga bisita, mag-aaral o tagapagkwento man, lahat tayo ay may papel. Suportahan natin ang lokal na artista ng Ifugao, ang kanilang kultura at sining. Alamin natin ang kanilang kasaysayan na may paggalang at kuryosidad. Bumisita sa kanilang komunidad bilang panauging may respeto at may malasakit. Tandaan natin, ang kultura ay nabubuhay kapag ito ay ginagalang. Iyakin natin na ang tinig ng Ifugao ay patuloy na mamumuhay sa mga bundok, sa mga awit at sa susunod pang henerasyong darating.